bakit ako. Ikaw ang mabutihan ako. Isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang Manila Police District sa pamumuno ni Police Brigadier General Arnold Abad ay nagaganap na maging bahagi ng seremonyang ito. Sa pagsisimula, ating saksihan ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas habang inaawit ang lupang hinirang na pangungunahan ng Manila City Hall Band kasabay ang ating MPD singers. Isang taus-pusong panalangin na pangunahan ni Police Lieutenant Colonel Ronald M. Leon, ang Station Commander ng Rahabawa Police Station. Susunod ito ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Alfonso Saligoga III, ang Station Commander ng Ermita Police Station. Pagkatapos ay aawitin natin ang awit ng Maynila. Susunod ang panata sa Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Ronaldin Polita, ang Chief ng District Plans and Strategy Management Division. Aawitin ang himno ng Bagong Pilipinas. Magbibigay ng mensahe ang District Director ng Manila Police District, Police Brigadier General Arnold Abad. At panghuli, ating pakinggan ang mensahe ng Punong Luzon ng Maynila, Kagalang-galang Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. Mga kababayan, simulan na po natin ang ating programa. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, kami po ay nagtitipon ngayon na may buong paggalang at pasasalamat. Sa harap ng ating watawat, simbolo ng kalayaan, dangal at pagkakaisa. Hinihiling po namin ng inyong gabay at paspas. Pagpalain po ninyo ang aming syudad at ang aming bansa. Patnubayan ninyo ang aming mga pinuno na maging tapat, makatarungan at makadiyos sa kanilang paglilingkod. Bigyan ninyo kami ng lakas ng loob at karunungan upang tuparin ang aming tungkulin bilang mabuting mamamayan. Naway maging inspirasyon kami ng ating watawat upang magkaisa, magtulungan at magtaguyod ng kapayapaan. Ilayo po ninyo kami sa kapahamakan at gabayan sa bawat hakbang sa bawat araw ng aming buhay, sa trabaho, at sa paglilingkod sa mamamayan. Sa inyo po namin inaalay ang aming mga plano, pangarap, at pagsisikap para sa kabutihan ng aming syudad at ng aming bansa. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak at aming Panginoon. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng katapatan sa tao-tao ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nilulumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansa na kanyang sinasalisay na may dangal, katarungan at kalayaan na pinikikilos ng sabayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Baba po natin na itanong kami.
Kabanata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulog ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Atin pong paringgan na maikling mensahe ng Acting District Director ng Manila Police District, Police Brigadier General Arnold E. Abad, Sir.
Sa ating kagalang-galang na punong lungsod ng Maynila, Francisco Isko Moreno Dumagoso, sir. Kagalang-galang na pangalawang punong lungsod, Angela Lay Ilagan Atienza, ma'am. Sa kasalukuyang namumuno ng kagawaran ng turismo, kultura at sining sa lungsod ng Maynila, Binibining Cristal Bagatsing, ma'am. Sa mga tagapangasiwa, pinuno at hepe ng mga tanggapan at unit ng pamahalaang lokal ng Maynila, sa mga kawani at iba pang sibilyang empleyado ng pamahalaang lungsod, sa mga kinakawan ng ating mga katuwang na tanggapan at sa mga kinauukulan kagaya ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated, sa bumubuo sa mataas na pamunuan sa punong himpilan ng distrito ng Pulisya ng Maynila, mga opisyal at iba pang kawani, sa mga piling panauhin at sa ating mga kaibigang mamamahayag, isang magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong kunin ang pagkakataon na ito upang ihayag ang taus-pusong pasasalamat mula sa punong himpilan ng distrito ng Pulisya ng Maynila. Sa ating butihing punong lungsod, sir, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng suporta sa buong kapulisan sa distrito ng Maynila. Hindi lamang sa mga pangangailangan na pangkasanayan at mga kagamitan, kung hindi lalo na sa pangangalaga na inyong ibinibigay sa amin. Mapalad ang kapulisan ng lungsod ng Maynila sapagkat dito tatagpuan ang isang punong lungsod na nakahandang kumalinga at nakahandang magbigay ng suporta ng walang alinlangan, ng walang pinipiling oras, anuman ang panahon, umulan, umaraw man o bumagyo. Ang mga kaganapan nitong nakaraang ika-21 ng Setyembre, taong kasalukuyan, na nagsilbing hamon sa kapulisan, ang siyang naging saksi sa bukas palad na pagkagdili at kabutihan ng ating punong lungsod. Buong pusong suporta na hindi kailanman masusukat at hindi mabibilang, subalit nakikita at nararamdaman. Makakaasa po kayo na sa lungsod ng Maynila, ang inyong kapulisan ay nakahandang maglingkod, magserbisyo, at mag-alay ng buhay kung kinakailangan. Para sa kaligtasan, kaayusan at kapakanan ng bawat mamamayang Manileño. Bago ko wakasan ang aking mensahe ay pahintulutan ninyo ako na magbahagi ng isang maikling paniti na nakasulat sa battle monument na matatagpuan sa punong himpilan ng distrito ng Pulisya ng Maynila. Sa naturang monumento ay nakasulat ang pangalan ng mga pumanaw na miyembro ng kapulisan na nagbuwis ng buhay para sa bayan. Sa naturang monumento din matatagpuan ang paniti na may katagang, "Go spread the word, tell the passers-by that in this little world, men knew how to die." Isang testamento na kailanman ang inyong kapulisan ay hindi mag-aatubili na mag-alay ng buhay para sa kanyang tungkulin at para sa bayan. Bilang nanunumparang pinuno, kasama ang lahat na bumubuo ng punong himpilan ng distrito ng Maynila, ang aming taus-pusong pasasalamat, makakaasa po kayo na sa bagong PNP, sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Police Brigadier General Arnold Iaban, ang District Director ng Manila Police District. Mga kababayan, ating pakinggan ang mensahe ng punong lungsod ng kabisera ng Pilipinas. Palakpakan natin kagalang-galang, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. Thank you. As a matter of being grateful to our men and women, uniformed personnel of Manila Police District,
particularly to those who suffered and paid the ultimate price of protecting the city and its people. I ask each and every one of you to be of silent and offer a little prayer. A prayer for our police in the city who did their job well. Thank you. Ladies and gentlemen, once again, good morning. Good morning. Oh, masaya ako nung nakaraang Lunes. I'm happy for you sa mga empleyado natin. Pagkamat alam niyo, noong mga panahon na yon, a few days before Monday, that November 17, medyo yung dalawang bola nandito na sa baba ko sa nervyos sapagkat ilang araw at ilang gabi na kaming hindi balisang-balisa kami ni Paul at ng ating mga ahensya ng gobyerno at mga staff. Pero salamat sa Diyos. As I have been saying, every Monday, do your best and God will take care of the rest. O nakaraos tayo. Masaya ako para sa inyo, lalo na sa mga nakatanggap na nung 13 month o that cash gift. Tapos, nawalan tayo ng, hindi naman nawalan, naibigay natin yung 317 million, day sa 8 na naman. Akalain mo, a few days before that, may dumating tayong 120 million pesos. So, that will go to our PWD naman and solo parents. So, mga kasamahan ko na naglilingkod sa bayan, talagang kailangan lang maging mainam, masinop tayo, pagbutihan nyo lang. Tingin ko, may araraos natin yung para tayo ngayong hand to mouth. Pag walang trabaho, walang sweldo, parang ganun yung gobyerno ng Maynila. But with the system that we created through the leadership of Levi Facundo, Paul Vega, and soon by December 15, Attorney Chris Fernandez, no? Like Saturday, it's a weekend. No? On a weekend, your city government gained 73 million pesos without even an office because people are paying online because of the system that we created in the past that we revived when I assume July 1 or what you call EBOS. Now, through the initiative of the entire team in the City Assessor's Office, maybe by the end of the year, pati amilyar, end-to-end na. So kahit yung mga kababayan nating immigrant, OFW, na may ari-arian sa Maynila, maaari na sila makabayad in the comfort of their home, wherever they are right now. So, sa aking mga kapwa-empleyado, marami pa tayong obligasyon, pero marami na tayong nabawasan. Awa ng Diyos. Pero marami pa tayong obligasyon kakarapin. Kaya, kailangan ko ng tulong ninyo. To General Abad, congratulations. To the men and women, uniform personnel of the Manila Police District. Just so you know, and I think some of you watched this already, our crime efficiency rate rose to 9.2% in crime solution through the leadership of General Abad. At sa po ng mga opisyalis natin sa MPD. Kaya naman talaga hinalulugod ko sapagkat alam niyo naman, ang minimum na gusto kong ibigay sa taong bayan, no? Ang Maynila maging maaliwalas.
ang Maynila maging panatag. Maliwalas at panatag. Yung ibang serbisyo, pagka nakaluwag tayo, ratsa ng ratsa. Walang kwidaw. Wala ng second thought. We have to deliver services. But we owe it to each and every member of the Manila Police District, or mas kilala nating mga batang Western nung araw. Ang mga taga-Western. Totoo po yung sinabi ng inyong general. Doon nakalagay sa pader, sa dingding ng United Nations, sa headquarters. At saan talaga doon. Yun ay isinulat ng mga ninuno ninyo, ng mga sinundan ninyo. Sinulat nila yun so that the next sets of officers, the men of Manila Police District will have a North Star. That, sinabi nga, maalala ko yun go spread the word, tell the passers-by that in this little world, men knew how to die. That is the epitome or yung tindig, yung dibdib, yung balbon sa dibdib ng mga Police Maynila na tinutularan sa buong bansa. Kami dito sa Maynila, ang lespo namin, sumasalo ng tingga. Ganon ang natutunan namin, kami mga bata, sa mga Police Maynila noon, na siya namang bagay na dapat tularan ng mga pulis sa kasalukuyan. That we, in the public service, sometimes we have to pay the price. Wala tayong magagawa dahil umaasa ang taong bayan. Ganun din ang ating mga sibilyan na naglilingkod sa bayan. Sometimes I ask you to go in the office kahit na yung kulog at kidlat talagang por Diyos, por Santo. Minsan nalalagay na tayo sa alangan lalo na yung ating mga frontliner sa loob ng kasalukuyang sakuna. Nilulusong ko yan. Yung mga taga-DPS na yan, mga taga-engineering, mga taga-city electrician. Para lang paggising ng utaw, as if walang nangyaring aberya sa Maynila. But during the night time that we are in the middle of our sleep, comfort of our home, may mga empleyado tayong kasama natin na sumasapu ng panganib. Kaya naman maraming salamat din sa inyo. But today, I'm happy to report to you, mabiyaya na naman ang Maynila, siksik-liklik na naman. Meron naman tayong malaking donation na natanggap. 4 days ago, nakatanggap tayo ng 28 million pesos worth of goods from La Pilipina Uygongko. 850,000 corn beef ang ibinigay sa atin na dilata. Iniisip na namin kung paano bibigyan. Kasi on top of that, nairaos na ni Telma. Nairaos na. Ang bawat pamilyang Manileño magkakaroon ng pamasko sa darating na Disyembre. Dumating na rin yung regalo ko sa mga senior citizen. I love you. Yung mga lolo't lola ko. Lahat na sinimulan natin noong 2019. Bagamat talagang tukod na tukod tayo na gagawa naman ng paraan. So at least we can honestly say in Manila, kahit papaano, kahit mahirap, sa bilang mahirap, masasabi niya, may mapag-ahari mo ng kami sa araw ng Pasko dahil nandyan ang gobyerno ng lungsod ng Maynila. And today, another blessing. Sana talagang patuloy silang mabasa ng ulan. Nandito kasama natin muli sa ating harapan ang ating kapitbahay sa kabilang ilog, no? Sa Chinatown, ang organisasyong laging tumutulong sa atin, ang FFCCC
The federation, mas kilalang federation. Mas komportable ang utaw na yan yung federation. Nandito ang kanilang president, Mr. Victor Lim. Immediate past president, Dr. Cecilio Pedro. Honorary President, si Tanching, taga-Tondo rin to. Vice President Antonio Cosing. Alam nyo, nakilala ko itong mga binatilyo pa. Mukha lang binatilyo. At age is catching up, pare. Nagpuputihan na lahat ang mga buhok ninyo. Our board member, Attorney Peter Co. Board member Wilson Lee Flores. Board member Eddie Cobantiac. Pag makikita niyo sa Waluna, may isang building doon. Ayan sila. Dr. Fernando Gan, Secretary General. Gino Chen, na lagi ko nakikita, Assistant Secretary General. Edison C., External Affairs Committee Vice Chairman. And Mr. Jordan Ang, External Affairs Committee Vice Chairman. Ay sila po, ang FFCCCCI ay magtutulong muli. Kung maalala ninyo dito yung 30 motor, sabi ko may parating pa. Ayan ay sa effort ng ating Manila Chinatown Development Officer or Director. Ayan po si Mr. Tony C. At 10 ng kanyang mga kasamahan. Tony, thank you very much sa iyo. Alam niyo si Tony, wala na masweldo yan. Puro tosgas. But I'm really grateful on behalf of the people of Manila to FFCCCII. Thank you very much. Tingnan niyo naman, ang regalo ko sa inyo, magandang Vice Mayor sa tabi ninyo. Si Vice Mayor G at ang ating mga konsyal. Meron po tayo 3 katulad nung nagawa natin dati na Hilux. Pambardagulan to, mga talonges. Pahirap ng pahirap ang buhay nila ngayon sa Maynila. We will have and going to receive a fully modified Hilux for peace and order situation. Andiyan yan po sa kodli ng mga lesbo natin. At ang balita ko, yung nakita nyong NMAX, baka mayroon pang dumating. Di ba may 30 na tayo? Wala tayong tosgas. Sabi ka po sa akin ni Tony, baka may dumating pang 40. Thank you. Sana ko na. Thank you very much. Thank you very much, Victor. Talagang masaya-masaya. Kung manatag kayo, kami ni Vice Mayor at 10 na mga konsyal ninyo sa lungsod. Pipilitin namin mag-inam. Maging episyente at masinop sa mga kakayanan ng ating lungsod pagdating sa gastos. Maraming salamat. Palakpakan po natin. And I'm proud to inform also the city employee that we have a new member in the Sangguniang Panglungsod. The newly elected, out of 896, he garnered 844 votes from the Liga ng mga Barangay, Kusihal Erica Platon. Kasama ang kanyang mga board member and opisyales sa Liga ng Barangay. Ngayon lang ako nakakita ng botong ganun. 896, 844 ang nakuha niyang vote. Congratulations. At natutuwa naman ako dahil pagkaupo nila, yung malaking problema at suliranin ng mga barangayan, about almost 400 plus barangays was a problem. Na-resolve kagad ng ating bagong Liga President na si Erica Platon. At pati yung SK, si Yan.
I'm happy for you, to your organization. At nais ko lamang pasalamatan, wala po kayo noon, pero gusto ko na rin ipaalam sa inyo. Alam nyo, ang Maynila, sumali sa Batang Pinoy, competition, mga atleta. No? Last year, 2024, tayo po ay nagkaroon ng gold medal. May isa po tayong gold medal. 1 gold medal. And we rank number 84. City of Manila. Rank number 84. Sa dulo ng walang hanggan. Malapit na. But through the initiative and leadership of Director Dale Evangelista, we participated again 2025 this year. From 1 gold medal, 40 plus gold medal ang nakuha ng lungsod ng Maynila. From rank number 84, we are now number 5. Papalakpakan natin mga kasama ni Dale Evangelista. Ayun. Sooner or later, sabi ko, alam mo, may isang sport na sosyalin eh. Mamahalin. Sabi ko, baka pwede naman tayo sumali sa water polo. Sabi ko, ang dami natin swimming pool na pinagagana ngayon. Baka po pwede magkaroon tayo ng water polo team para mag-compete naman tayo worldwide. Kasi bihira ang isang lokal na pamahalaan na magkaroon ng water polo team dahil kailangan mo ng facility. But Victor, we have so much facility all over the city nowadays. Hopefully, but just imagine, Victor, to the FFCCCII group, just imagine, with the limited resources, from 85, rank 85 to number 5, from 1 gold medal to 43 gold medal. So that is, Pedro, anong tawag doon? 4,200% growth in 1 year. No? So there is future for mga batang Maynila bilang atleta. All they have to receive is assistance from the city government. And I would like to make mention of Burlington Industry Philippines. Thank you very much sa Burlington. Thank you sa inyo. At saka yung mga nag-sponsor, ROC Group, Uno Restaurant, Devocious, Firm Builders, Philippine Airlines, Joseph Yao, and Roselyn. At sa ating mga coach at mga magulang. Palakpakan natin ang atleta ang Manila. May awa ang Diyos. Magtutuloy-tuloy tayo. So, again, ito ang inyong lingkod. I, your mayor, and the city government support violence against women. We must support, limit, or eradicate such violence against women. Naalala nyo, nung araw, lagi ko sinasabi sa Maynila, at sinabi ko to ng mga una kong flag ceremony itong terminal. Sa Maynila, walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Lahat pantay-pantay. And I do believe that we must sa puso at sa isipan natin. Igalang natin ang ating mga kababaihan. Diyan tayo galing. Tandaan ninyo, ano man ang ginagawa natin sa mga babae, para natin ginagawa sa ating ina. Lagi niyong iisipin yan. Alam niyo, Misa, siyempre, pag hindi nagkakaunawaan, talagang normal yun. Wala namang perfect na pagsasama. Whether sa opisina,
o sa personal o sa loob ng bahay. But, yung pagbubuhat ng kamay sa ibaba, hindi po maganda yun. Hindi po kamachohan yun, ha? Just so you know. Kaya tayo, iiwasan niyo yan sa ating kanya-kanyang opisina. Dito magsimula. Yan. Tinitingala ng utaw na lahat ng dumaraan. Simbolo ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Diyan natin simulan sa ating tahanan. So, magmahalan tayo. Ang babae ay minamahal. Taas ang kamay, may mga asawa na. Lalaki, taas ang kamay, may mga asawa. May asawa na kayo? Minahal niyo ba yung inyong asawa? Oo. Walang yan kayo. Kung nanliligaw kayo, kulang na sungkitin niyo ang buwan at nabituin. Lahat ipinangangako niyo langit. Akalain ninyo yung dinala niyo sa impyerno yung buhay ng babae. O hindi. We must continue to be understanding. We must continue to respect their rights. Mapababae, mapalalaki, equal rights. We are all human beings. And that, kailangan sa araw-araw ng pamumuhay natin. Ang paggalang sa kapwa, at lalong-lalo na paggalang sa ating mga kababayan. And I think the Vice Mayor showed the council on how to protect the lady members in Sangguniang. So, kaya po sa inyo, tuloy-tuloy lamang po tayo. May awa ang Diyos. Nararamdaman niyo na ba ang Pasko? Pasko na ba? Oo nga. Pera na lang ang ulam. Marami na kayong shopping list, ano? Marami na kayong nasa, ano yung sa internet? Yung card. Naka-add to card na ba kayo? Malamang. Kaya lang, ang problema, baka pag nagkapera kayo, wala na. Out of stock na. Enjoy Christmas. Let's just have a very good atmosphere or attitude towards or outlook. We must continue to hope that 2026 will be a better year for us. Better year for each and every one of us. For the city of Manila, for the country and the world. There must be peace and there must be certainty in government, rules, and so on and so on. Kaya naman sa inyong lahat, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ako po talaga, pinipilit kong gawan ng pamamaraan ang lahat. Alam ko, umaasa rin kayo at ang ating mga kababayan na sa lungsod. So, I would like to, class, I would like to recognize, palakpakan natin yung ating mga estudyante sa PCCR. Andiyan dyan. Oh. At saka yung ating, meron champion dito Ayun. Sana ba yun? Ayun, Grandmaster Rogelio Joey Antonio Jr. from Santa Mesa, Manila. Halika nga rin po sa liig. Pakita mo yung bigat ng liig mo. Ang bigat na ng liig mo ito, nakukuba na. Binalok lahat ang medalye. World Champion, Senior Blitz Chess Championship 2025 in Gallipoli, Italy. Italy, I trust and love you. Batang Maynila, palakpakan natin. Italy, I trust and love you. Japan, just always pray at night. Oh, General Sukat, buhay ka pa pala.
Retired na yan, si General Sukat, but he volunteered to the city government. Palakpakan natin si General. Hindi madali yung ginagawa niya na pagdidisiplina at pagsasama. Mahirap yun. Lalo na kung nakasanayan ng ilang individual ang kadugyutan. But we're very proud of you, General Sukat. Palakpakan natin si General. So PCCR, mga future police natin, thank you for coming to the National Agency. Malapit na yung ating, kasi ko nga pala, baka lang may magtanong sa inyo. Ito yung pinagpasyahan ko na, nakarang linggo pa. Pasensya na kayo ha, wala akong ilalagay na parol sa buong Maynila. Pagpasensyahan nyo na ako. Kasi that would cost us 14 million pesos. Ayaw ko naman makapamuhay ng marangya, tapos magdadahilan ako sa inyo na, pasensya na kayo. Ayaw ko naman. Pagpasensya nyo na ako. Pero hindi ibig sabihin walang parol, walang Pasko. Dito na lamang tayo. Bubuksan na yan, malapit na. Dito na lang tayo paramdam sa sentro ng lungsod. Na kahit pa paano ay Pasko. Mas ang importante sa Pasko, nandiyan ang pamilya natin. Malusog tayo. Nakaraos tayo. Yeah? May mapaghahalimunan tayo. At meron tayong kapanatagan sa pamumuhay. Tingin ko yun ang diwa ng Pasko. Sa bawat pamilya. Sa kapwa, ang Pasko ay pagbibigayan. Pagmamahalan. Huwag niyong mamahalin yung office mate ninyo. May boy term na yan. Pagmamahalan sa kapwa. So, mga kasamahan ko empleyado, see you soon. Another week, challenging week for us. Nawa, ang panalangin ko, ang bawat isa sa inyo ay maging malusog at malakas. Gabayan nawa kayo ng Diyos. At ulit-ulitin ko, I hope you don't mind me asking this. I cannot do it alone. I need your help. Let's be of service to our people. And I think, in the beginning, yun ang inyong nasa puso't isipan nung sumapi kayo sa pamahalang lungsod ng Maynila. Let's bring back that thoughts, that your idea of being service to others. Muli, maraming salamat. Good luck at pagpalain nawa kayo ng pumunta. Manila! God first. Thank you. Thank you very much, Honorable Francisco Esco Moreno Domagoso. Pabatid mula sa Manila Social Welfare and Development, ginawa na ng DILG ang lungsod ng Manila bilang high functionality